True FM Live Report. Meron tayong live report po muna mula dyan kay Mon Gualvez sa Santiago City, Isabela. Mon, maganda umaga. Kumusta dyan? Manong Ted, magandang umaga. Kami ay nandito ngayon sa Mabini, Santiago City, sa Isabela, kung saan kasabay ng unti-unting pagliwanag, sumisikat naman pinaka namumulat naman tayo sa mga pinsalang iniwan nitong Super Typhoon Uwan dito nga sa malaking bahagi ng Isabela. Ipakita ko lang sa inyo, itong mga nagbagsakang puno. Ito, bumagsak itong malaking puno sa bahay na ito. Maswerte na lamang na yung mga nakatira dyan ay hindi rin nasaktan kahit papano. Pero hindi rin kasi sila nagsilikas kaagad dahil nga mahirap din daw yung sitwasyon sa evacuation center. Pero bukod sa mga nagtumbahang puno, mga nilipad na mga yero, ang pinaka-problema din dito sa Isabela, Manong Ted, ay yung pagbaha. No? Ito na rin yung nauna ng inabiso ng provincial government ng Isabela na asahan at talagang paghandaan itong matinding pagbaha na maaaring maranasan dito nga sa super bagyong Uwan dahil sa dami ng ulan. Kagabi, halos talagang magdamag at di talaga pinatulog ang mga taga rito ng pinagsamang lakas ng hangin at ulang dala ng super typhoon. At itong area na ito, nandun na daw sa pinakadulo yung tubig, no? At umaangat na yung ilog, yung Calao River dito sa lugar. At itong area na to talagang binabaha daw yan hanggang dito na sa kalsada. So itong mga residente, nakaset up sila, nakatakda sila maglagay dito ng mga tent na lang sa kalsada para daw maging safe kahit papano. Aabot sa mahigit 5,000 pamilya na ang nagsilikas sa inisyal na tala ng Isabela Provincial Government o katumbas yan ng mahigit 15,000 individual na nananatili ngayon sa mga tinalagang evacuation centers. At sa mga oras na ito, paminsan-minsan na lamang yung pabugso-bugsong hangin na nararamdaman na minsan sinasabayan din yan ng buhos ng ulan. Bagamat mahihina na kumpara kagabi hanggang kaninang madaling araw na talagang mas ramdam yung pagupit ng Super Typhoon Uwan. Manong Ted? Mon, diyan ka, kailan ka nagsimulang mag-monitor dyan sa Isabela? Naramdaman mo mismo yung pagdadaan ng bagyo? Oo, Manong Ted, nakarating tayo dito kahapon. Talagang magmula umaga hanggang hapon. Paminsan-minsan lamang yung hangin at ulan, pero nung gabi, yung mismong tumama na at naglandfall na nga itong Super Typhoon Uwan sa Aurora, talagang naramdaman din yung lakas niyan dito sa malaking bahagi ng southern portion ng Isabela. Yan ay lalo't malapit lang din ito sa Aurora Province, kaya naman maramdam din yung lakas at hagupit ng naturang malakas na bagyo. Oo, kasi nga boundary yan ng Aurora. Yung power outage dyan, sa buong lalawigan ba o may mga hindi naman naapektuhan ang kuryente, Mon? Paulit lang, Manong Ted, medyo hindi ko na narinig. Ang supply ng kuryente, kumusta dyan sa buong lalawigan? May mga lugar naman na may kuryente, hindi nawala ng kuryente? Ayan. Malaking concern pa rin ngayon dito, Manong Ted, ang kawalan ng kuryente dito sa lugar dahil nga una, nawala yan kagabi pa lamang dahil sa preemptive na ginawa o hakbang ng pamahalaan. Dahil nga siyempre kapag malakas ang ulan, kailangan safe kahit paano yung mga residente. If ever may mga instances na bumagsak yung mga poste. At pangalawa, ngayon, marami kami nakita na daanan dito sa lugar na nabuwal, natumbang yung mga poste ng kuryente. Kaya wala pang supply ng kuryente dito sa malaking bahagi ng Santiago City. And I think other parts of southern part of Isabela ay ganyan din ang problema ngayon in terms of electricity. So ito yung minamadali at kailangan tignan ngayon ng pamahalaan dito sa lugar. Ang magandang balita ngayon dyan, Mon, wala namang reported na casualty. So far, Manong Ted, wala pa. Hindi pa natin alam kasi nga patuloy pa at ongoing yung ginagawang pag-collate ng information ng iba't ibang mga LGU at ng provincial para nga malaman kung meron bang nasawi, nasaktan at nawawala sa mga oras na ito dulot ng Super Typhoon Uwan. Maalala natin, gabi hanggang madaling araw ito talagang nagparamdam ng kanyang lakas.
Kaya ito yung mga pagkakataon at moment na hirap, no, ang mga kababayan natin makakita sa kalsada at kung sakaling mailigtas ang kanilang mga sarili. So we are just trying to get the updates, no, from the provincial government. Pero initially, nung tinawagan natin sila kanina, wala pa naman daw na mga bilang o mga naitatala sila mga nasawi at nasugatan dito sa nangyaring kalamidad. Mon, sabi mo nga kagabi hanggang kaninang madaling araw yung mga pinakamalakas na pagtama nitong si Uwan. Base sa experience mo, ikaw ba ay kinabahan? Sabi mo, may mga residente pa rin na nakita ka sa labas. Bakit nandun pa rin sila at naglalakad-lakad? Oo, actually, kung ikukumpara sa mga bagyo na na-cover namin, malakas din talaga itong Super Typhoon Uwan, yung hangin at ulan talaga papinagsama, talagang destructive, no? May mga naranasan kaming ibang bagyo na mas malakas dahil nandun kami sa mismong mata. Ito kasing lugar namin na naroon, malapit lamang, no, doon sa pinaka lugar kung saan talaga ito naglandfall. Pero tama ka, ang dami pa rin mga residente na nandito ngayon dahil mabilis ding umaliwalas kahit paano yung panahon, no? So, nagbabalikan sila at talagang gusto nilang maayos kagad at ma-check yung kanilang mga tirahan. Pero nagpatupad naman ng preemptive evacuation ang pamahalaan dito sa malaking bahagi ng probinsya. And eventually kahapon, ng bandang hapon, nag-forced evacuation pa nga sa mga low-lying areas. Yes, Manong Ted? Mon, itong mga nasa likod mo, yan ay mga nagbabayanihan ng mga kababayan natin dyan. Hindi sila mga, hindi sila mga taong gobyerno na tumutulong para sa nabagsakan ng puno na yan na malaki, ha? Oo, hindi pa. Mga lang to, mga residente, mga naninirahan dito. Pero ang sabi sa atin, ngayong araw din, nagisimula na mag-ikot yung mga tauhan ng pamahalaan para simulan yung clearing operations. Lalo may mga nadaanan din tayo mga kalsada na may mga nabuwalding mga puno, poste, para at least madaanan pa rin yung kalsada. But these people, lahat sila ay mga residente lamang dito sa lugar at talagang gusto nilang malinis na kagad itong nangyaring pinsala. Sige, salamat na marami, Mon. Antabay kami sa iyong follow-up report kung sakasakali. Salamat, mag-iingat ikaw. Thank you, Mon. Mula po sa Santiago City, Isabela, si Mon Gualvez. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!